Matagal nang namamayagpag ang pangalan ni Mang Ruben sa isang baryo sa Siquijor. Yun ay dahil sa tinuturing na dakilang manggagamot at albularyo siya ng mga tao. Marami ang nagtitiwala sa kanya dahil na rin sa kanyang kahusayan. Ang pagpuksa niya sa mga masasamang elemento na gumugulo sa mga tao ang mas lalong naging daan para mas makilala pa siya ng lahat. Isang simpleng tao lamang si Mang Ruben. Hindi siya mayaman pero hindi rin naman siya mahirap. Masasabi niya na nasa middle class ang kanyang pamumuhay. Up and down ang bahay na matanda. At kagaya ng iba ay simentado na rin yon. Wala nang asawa si Mang Ruben. Namatay ang kanyang asawa noon dahil sa aksidente sa Maynila. Anak na lamang ang meron na matanda. Pero karamihan sa mga yon ay nasa ibang bansa na. Tanging siya na lamang at ang nag-iisang anak na si Redentor ang magkasama. Kakauwi lang ni Mang Ruben noon galing sa panggagamot kasama ang kanyang alalay. Si Tupas. Si Tupas naman ay ang anak ng kumpare ni Ruben na namayapa na. Ang binatang yon ay tinuring na ng matanda na anak na rin niya. Mabait at matulungin kasi si Tupas. Walang masabi si Mang Ruben sa kabaitan nito. Malayong malayo ito sa ugali ng kanyang anak na si Redentor. Nako, maraming salamat talaga sa iyo, Tupas. Pasensya ka na, lagi kitang naabala ha. Kung maasahan ko lang sana yung anak ko na sumama sa akin, hindi na sana kita inaabala ng ganito. Ayos lang ho yun, Tito. Isa pa, masaya naman po ako sa ginagawa ko eh. Interesado po talaga ako sa mga ginagawa nyo. Ikaw ba, hindi ka na mag-aaral? Alam mo, maliit lang ang kita rito sa pag-aalbularyo. Ako nga, kung di ako pinadadalhan ng anak ko mula sa ibang bansa, nako, saka wala akong makain. Alam mo naman si Redentor, tamad. Sus, ayaw maghanap ng trabaho. Hindi na kasi ako kayang paaralin ni Inay. Kaya ang gagawin ko, hahanap na lang po ako ng pwedeng pasukan na trabaho. Para kahit na papaano makatulong ako sa mga kapatid ko. Yang ganyang isip ang maganda. Ipagpatuloy mo yan. Maraming oportunidad ang darating sa iyo, iho. Sige po, maraming salamat po. Hanggang dito na lang ako at baka magalit po si Redet. Pumasok ka. Sabay tayong kakain ngayon. Huwag mo siyang isipin, akong bahala sa iyo. Kasi Hindi ka dapat natatakot sa kanya. Mas matanda ka sa kanya at isa pa, wala ka namang ginagawang mali. Wala nang nagawa ang binatang si Tupas. Sumunod na lang siya kay Mang Ruben. Pagpasok nila sa loob, inabutan nila ang binatang si Redentor na sarap sa buhay habang nanonood ng TV. Kumakain pa ito habang nakahiga sa sofa nilang walang linis-linis. Tumingin sa kanila ang binata at ngumiti ng sarkastiko. Ramdam agad ni Mang Ruben na wala na namang sasabihing maganda ang kanyang anak. Nakabalik na pala ang isang magiting na albularyo ng taon at ang kanyang alalay na feeling anak na madalas nakikikain dito para makatipid. Ay, kung wala kang masasabing matino, manahimik ka na lang ha. And to the rescue naman itong feeling ama ng isang binatang wala ng ama. Redentor, manahimik ka na lang. Nakikiusap ako sa iyo. Manahimik? Paano ko mananahimik? Mas mahal mo pa yata yung taong yan kaysa sa sarili mong anak. Ano bang kamahal-mahal sa iyo? May ginawa ka bang maganda sa buhay mo? Wala naman, hindi ba? Pinag-aaral ka ng mga kapatid mo pero wala kang inatupag kundi tambay, inom, sugal at kung ano-ano pang walang kabuluhan. Kung nagpapakatino ka kasi, baka natuwa pa ako sa iyo. Puti sana kung natutulungan mo ako sa trabaho ko, hindi naman. Trabaho mo? Trabaho yan? Bakit naman ako sasama sa ganyan trabaho? Pambaliw yan. Niloloko mo lang mga tao Kunwari nagagamot mo. Pero ang totoo hindi naman. Tsaka, di ba sabi mo lumalaban ka sa mga aswang? Aswang ang putik. Nasisiraan ka na yata ng bait Di naman totoo yun Alam mo tay, maging manyakis ka na lang. Total, dun ka naman mas magaling Hindi na nakatiis si Tupas sa kanyang mga naririnig kaya sumagot na ito. Mabuti nga man tatay mo. Kahit na may pagkamanyakis yan. Hindi mo kasi alam kung gaano kanya inaalala at iniisip sa tuwing wala ka
Hindi mo yun makikita kahit na kailangan kasi wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Ikaw lang ang may problema dito, hindi ang tatay mo. Aba, nakikialam pa itong sampid na ito ah. Kung makapagsalita, akala mo naman talagang maraming alam. Bakit? Alam mo ba pinagdadaanan ko ha? Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Kung hindi niya sana pinapunta ng Maynila si nanay para sa lintik ng mga gamot-gamot na yan eh di sana buhay pa si nanay. Di sana hindi ako ganito. Mamas boy ka ba? Yung parang bata na unga ng unga kapag wala ang ina at hindi kaya mabuhay ng walang nanay na nag-aasikaso. Kung ganun ka, di mahina kang nilalang. Hoy, Redentor, matanda ka na. Ikaw na ang pumili ng buhay mo at hindi si Mang Ruben. Kung ano man ang pangit na buhay na meron ka ngayon, nagagawan mo na yan. Huwag mong isisi sa iba ang pagiging mahina mo. Kasalanan mo yan. Aba, bida-bida ka ha? Ano? Suntukan tayo, gusto mo? Halika rito, sa labas tayo. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito. Para kapag nabugbog kita, mas maramdaman mong binastos kita rito sa sarili mong lugar. Tama na! Ano, duwag ka? Naman nasabi! Isang malakas na sampalang tinanggap ni Redentor mula sa ama. Napahawak pa sa pisngi ang binata. Nagulat ito sa ginawa ng matanda. Yung kasi ang unang pagkakataon na sinaktan siya ni Mang Ruben. Sobrax na! Wala ka nang ginagawang tama. Ikaw pa ang malakas ang loob na mang-insulto. Lumayas ka rito kung ayaw mo sa akin. Hindi kita kailangan. Talaga, lalayas ako rito. Padabog na umakyat sa itaas ang anak at kinuha ang mga damit. Palabas na sana ito ng bahay nang bigla itong tumigil. Pahingi nga pala ng pera. Wala akong pangkain. Oh, ayan. Agad na umalis si Redentor at hindi man lang ito nagpasalamat kay Mang Ruben. Kito, bakit niyo ba binigyan ng pera? Sana hinayaan niyo na lang magutom para matuto siyang dumiskarte. Hayaan mo na. Kawawa eh. Sabay na lamang na kumain ng dalawa sa hapagkainan. Napapailing na lamang din si Mang Ruben dahil sa nangyari. Kahit talaga kasi anong sama ng ugali ni Redentor, hindi niya yon kayang tiisin. Habang kumakain, nagbukas ng isang usapan si Mang Ruben. Isang paksa na kailanman ay hindi nito sinasabi kay Tupas. Tupas, sa mga susunod na araw, huwag ka na munang sumama sa akin. Delikado. Bakit naman po delikado? May kaaway ka ba, Tito? Wala naman akong kaaway na tao. Pero kasi may pupuntahan akong lugar. May usap-usapan na merong aswang sa lugar na yon. Napaayos ng upo si Tupas at nagmamadaling nilunok ang kinakain. Aswang? Totoo pala talaga ang aswang? Oo, totoo sila. Pero hindi ko alam kung saan sila naglalagi ngayon. Huli kong may nakasagupa akong aswang, 4 na taon na nakakalipas. Nakakatakot ba ang mga aswang na yan? Oo, nakakatakot sila. Sa katunayan kaya nilang pumatay ng tao para lamang may makain sila. Kaya ikaw, huwag ka na munang sasama sa akin ha. Ayaw kitang madamay, baka multuhin pa ako ni Paring Isko. Sige ho, kayo ang bahala. Kinabukasan ng umaga ay may mga pumuntang pasyente sa bahay ni Mang Ruben. 7:00 pa lang ay may mga nag-aabang na sa kanilang bakuran. Kaya naman, maagang naghanda si Mang Ruben dahil marami-rami ang kukonsulta sa kanya. Maaga ring tumulong si Tupas sa kanya para mas madaling maasikaso ang mga tao. Makalipas ang halos 15 minutong paglilinis at paghahanda, pinapasok na rin nila isa-isa ang mga nasa labas. Nakaupo si Mang Ruben sa kanyang tila trono at sa harapan niya ay merong lamesa. Nasa ibabaw ang iba't ibang kagamitan niya sa panggagamot. Mga ilang sandali pa ay isang lalaki na ang pumasok sa loob at humarap kay Mang Ruben. Iritang tumingin ng albularyo sa lalaki. Ini siya roon dahil laging nagpapakonsulta kahit wala namang sakit. Hindi ako makatulog sa gabi. Paring Ruben, ano pong sakit ko? Sakit mo? Sakit mo sa mata. Umalis ka dyan, naiirita ako sa iyo. Next!
Inalalayan ni Tupas ang lalaki palabas ng bahay. Pumasok naman ang isang magandang babae, maputi at matangkad. Matangos ang ilong at manipis ang labi. Ang mata naman nito ay tila nangungusap. Unang tingin pa lang ni Mang Ruben, alam na niyang matutuwa siyang kausap ang babae. Nabuhay na naman kasi ang kanyang alagang anaconda. Magandang araw po sa inyo. Nako Iha, mas maganda ka pa sa araw. Hindi naman po. Kayo talaga mapagpiro. Ano bang ikukonsulta mo? Sa itsura mong yan parang wala ka namang sakit. Masikip po ito oh. Tinuro ng babae ang dibdib nito. Pagtingin ng albularyo sa mukha ng babae ay nakita niya roon ng kalungkutan. Wasak ang puso ko. Niloko ka ng lalaki. Nako, ang tanga ng lalaki. Pero, sandali, huwag kang gagalaw. Ano pong gagawin nyo? Papakinggan ko lang kung maayos pa ang tibok ng puso mo. Nagulat ang lahat ng idikit ni Mang Ruben ang tenga sa malusog na dibdib ng babae. Pero kalmado lang ang babae at parang gusto pa nito ang nangyayari. Tito, malulunod po kayo kaya tama na po yan. Ay, pasensya na Iha. Muntikan na akong makatulog Akala ko nasa kama ko. Pero maayos naman ang tibok ng puso mo. Wala ka namang sakit. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-move on. Wow, ayos to si Tito ah. May nalalaman pang pa-move on Humanap ka ng ibang lalaki. Yung bang kahit matanda na maaasahan mo pa rin sa buhay. At yung magaling pa rin sa... Tito, maraming naghihintay. Kung walang sakit yung babae, pwede na tayong mag-next. Ay, ano nga palang pangalan mo ha? Juliana po ang pangalan ko. Ay, kagandang pangalan. Ay nako, inatake na naman talaga ng kamanyakan tong si Tito. Ayaw pa sanang tumayo ng babae pero pinilit na ni Tupas. Marami pa rin kasi talaga ang nag-aabang para lang magamot ni Mang Ruben. Paglabas ng babae, abot langit ang ngiti ni Mang Ruben na parabang buo na ang araw nito kahit wala nang gawin sa buong maghapon. Pinagpatuloy na lamang ni Mang Ruben ang panggagamot. Sa dami ng nakapila, 3:00 na sila ng hapon natapos. Pagod na pagod si Mang Ruben kahit na nakaupo lang naman siya sa upuan. Magsasarado na sana sila ng bahay para wala nang pumasok na pasyente nang biglang may dumating na isang pamilya. Dala-dala nila ang padre de pamilya na nakagapos ang katawan gamit ang lubid. Ay, teka, ano nangyari sa kanya? Sinabi ng alien na ang lalaki daw na yon ay sinasapian. Parang nababaliw at nanlilisik ang mga mata. Walang choice si Mang Ruben kundi asikasuhin yon. Hindi niya kasi maaaring tanggihan ang ganong klase ng sitwasyon. Hiniga nila sa lamesa ang lalaki. Sinuri ni Mang Ruben ang kalagayan nito. Hindi yun ang unang pagkakataon na may sinapian na tao ang dumulog sa kanya. Marami ng beses niyang ginagawa na magpalayas ng masamang elemento. Pero iba ang nararamdaman ng matanda ng mga oras na yon. Wala siyang nararamdaman na elemento sa loob ng katawan ng lalaki. Dahilan para mas lalo siyang maguluhan. Tupas, pakihanap ngayon aklat ng aswang. Buklatin mo sa ikaw 24 na pahina. Nagtataka ang pamilya ng pasyente kung bakit nagbanggit ng aswang ang albularyo. Maya-maya lang matapos basahin ni Mang Ruben ang nasa libro, doon na niya nakumpirma na hindi sinasapian ng padre de pamilya. Mrs., hindi sinasapian ng asawa niyo. Siya po ay nayanggaw. Ang yanggaw ay isang paraan ng mga aswang para gawing aswang din ang mga pangkaraniwang tao. Halos gumuho ang mundo na magpamilyang yon sa kanilang narinig. Hindi nila matanggap na may ganong uri ng aktibidad ang mga aswang. Pero huwag kayo mag-alala. Susubukan ko siyang pagalingin. Ginawa ni Mang Ruben ang lahat ng kanyang makakaya, pero hindi niya pa rin alam kung papaano ibabalik sa dati ang lalaking nayanggaw. Ilang makakapal na libro na ang kanyang nabasa, pero wala sa mga libro na yon ang tamang paraan para sa pagtanggal ng yanggaw. Inabot na sila ng gabi. Sakto nakabilugan pa ng buwan nung oras na yon. Itinali na nila ang lalaki sa labas sa puno ng bayabas.
Misis, malabo nang maiuwi nyo ito sa inyo. Kabilugan na ng buwan oh. Mas malakas tong asawa nyo. At sa ganitong oras, pagiging ganap na siyang aswang. Hindi mo na ba siya kayang gamutin? Gawin mo ang lahat. Magbabayad ako kahit na magkano. Patawad po pero ginawa ko na ang lahat na makakaya ko. Lahat ng kaalaman ko binuhos ko na. Pero hindi ko talaga kaya pang ibalik siya sa dati. Wala ka palang kwentang albularyo. Sabi nila magaling ka, pero wala kang kwenta. Hindi mo kayang gamutin ang asawa ko. Ibig sabihin, hindi ka epektibong albularyo. Paniloloko mo lang mga taong nandito. Bisis, hindi po ako Diyos. Hindi po lahat ay kaya kong gawin. Kahit pa, dapat alam mo lahat dahil albularyo ka. Hindi ka naman pala makakapagligtas ng buhay tapos nanggagamot ka pa. Isa kang manloloko. Mawalang galang na po pero hindi kayo kagalang-galang sa mga sinasabi ninyo Siguro mas masaya ang asawa nyo bilang aswang kaysa magkaroon ng asawa na tulad nyo na masama ang ugali. Kunin nyo na po yung mister nyo kung talagang ayaw nyong maniwala kay Mang Ruben. Humanap kayo ng mas magaling na albularyo. Yung kayang bumuhay ng patay at naghihimala sa loob ng 5 segundo. Lalong na high blood ang ginang sa narinig na sinabi ni Tupas. Nang gagalaiti yon at sabilitang inalis ang mister sa bayabasan. Inalalayan naman yun ng mga anak nitong ang lalaki ng muscle pero parang mga walang ginagawa sa buhay. Ay, mga walang respeto. Karma na siguro yan dahil sa masama niyang ugali Napansin ni Tupas na parang biglang nawalan ng sigla si Mang Ruben. Lumungkot ang mukha nito at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Agad naman itong sinundan ni Tupas para pag-aanin ng kalooban. Tito Ruben, hindi totoo yung sinasabi ng babaeng yun. Masama lang talaga ang ugali nun kaya wag mo siyang intindihin. Pero tama siya Hindi pa ako epektibong albularyo. Siguro oras na para magpaunlad ako. Ano pong gagawin nyo? Pag-aaralan ko kung paano mangalis ng yanggaw sa katawan ng tao. Tinapik na lamang ni Tupas ang balikat ng matanda para ipakita ang suporta nito. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan na lang nila na nawawala na ang asawa ni Aling Costa. Ang sabi-sabi ng mga nakakita, iba na raw ang itsura ng lalaki. Palagay ni Mang Ruben, nangyari na ang kanyang kinatatakutan. Yun ay ang magkaroon ng unang aswang sa kanilang baryo. Dahil sa nangyaring pagtakas ng mister ni Aling Costa, wala itong ibang sinisisi kundi ang albularyong si Mang Ruben. Pinagkalat nito na pinabayaan lang ni Mang Ruben na magkaganon ng lalaki. At maraming residente ang nadismaya kay Mang Ruben. Talagang nasira ang kanyang pangalan. Kung meron mang naniniwala pa sa kanya, iilan na lamang yon. Next! Isang babae ang pumasok, morena at sexy. Katamtaman lamang ang ganda ng mukha nito, pero para kay Mang Ruben, sobrang lakas ng sex appeal ng babae. Sigurado ka ba na sa akin ka magpapahilot, Iha? Nako, masarap akong manghilot. May kasamang pagmamahal at... Tito, trabaho lang Nang mamanya ka na naman yata Pabulong na sabi ni Tupa sa matanda. Pinahiga na ni Mang Ruben ang babae at sinimulan ng manghilot. Abot langit ang ngiti ng matanda nang ihagod ang kamay sa likuran ng babae. Halata na tuwang-tuwa si Mang Ruben lalo na nang dumulas ang kamay nito sa balakang ng babae. Tito, kamay mo naglalakbay Napabuntong hininga na lamang si Mang Ruben dahil sa pagiging epal ni Tupas. Maya-maya lang ay natapos na rin ang panghihilot. Ayaw nga sanang tapusin ni Mang Ruben pero malalamog na ang katawan ng babae. Maraming salamat, Iha. Malaki tong bayad mo. Sana laging may lamig ang katawan mo para ako ang manghilot sa iyo. Ngumiti lang ang dalaga at saka umalis na rin. Pagtawag niya ng next ay wala na palang tao sa labas. Nawala ang ngiti ni Mang Ruben na mapagtanto na 2 tao lang pala ang nagpunta nung umagang yon. Talagang malaki ang naging epekto ng ginawa ni Aling Costa. Buwang talaga yung Aling Costa na yan Nakakalat ng chismis sa mga kababaryo natin. Kaya tayo nawawala ng pasyente.
Gantihan ko rin kaya yan. Ipagkalat kong aswang yung pamilya nila. Wag, hindi tayo bababa sa level niya. Hayaan lang natin siyang maging masama. Ang kailangan nating gawin ngayon mahanap ang nawawalang mister niya. Tupas, aswang na ang mister niya. Sobrang laki ng tsansa na may mabiktima na ang lalaking yon kapag nakaramdam na siya ng matinding gutom. Kumakain na ng karne ang taong yon. Hindi nakapagsalita ang binatang si Tupas, habang si Mang Ruben naman ay tahimik lang din napapaisip. Yun ang unang pagkakataon na may makakaharap siyang aswang matapos ang 5 taon. Sa katunayan, aminado siya sa kanyang sarili na wala pa siyang ganong alam kung papaano harapin ang nilalang na yon. Panggagamot lang kasi talaga ang naging linya niya noon pa. Nagpapalayas na nga rin siya ng masamang elemento, pero ang hindi niya pa nasusubukan ay ang makipagpatayan sa aswang. Bumuntong hininga ang matandang si Mang Ruben. Nakakaramdam siya ng kaunting kaba. Hindi niya alam ang kahihinatnan ng mga mangyayari. Pero isa lang ang alam niya. Responsibilidad niya ang protektahan ang mga residente ng kanilang baryo. Nandito na tayo. Matapos ang halos 2 oras na biyahe, nakababa na rin ang dalawa. Dahil kasi sa pangamba ni Mang Ruben sa aswang, sasangguni na siya sa isang Amerikanong albularyo, si Mr. White. Ang albularyong yon ay matagal na sa Pilipinas. Marami itong alam sa pagpapalakas ng kung ano-anong anting-anting. Kilala rin ito ng iba pang albularyo. Lumapit sila sa tapat ng bahay na up and down din. Malinis ang bakuran at matingkad ang kulay ng bahay dahil sa kulay nitong dilaw. Ang bihira, kulay saging itong bahay niya. Mahilig siya sa mga kulay na masasakit sa mata. Marunong ba siyang magtagalog, Tito? O kahit nakakaintindi man lang? Nakakaintindi siya pero hindi siya masyado makapagsalita ng Tagalog. Buti naman kung ganun. Hindi kasi ako marunong mag-English eh. Kinitok ng dalawa ang pintuan ng albularyong kano. Wala pang 1 minuto ay bumukas na rin ang pinto. Sa loob pa lang, nakita niya na si Mr. White na may mga kasamang babae. Nakalangkis yun sa kano na parang mga linta. Nagningning naman ang mata ni Mang Ruben nang makita ang magagandang babae. Oh, you're back, Ruben. Come here. Join me here with these beautiful ladies. Ang ganda naman yan. Baka pwedeng pa-arbor ng isa. Makaranas man lang ng langit. Tito, hindi ba ay pinunta natin dito Oh, I can give you my babies. But if you want, I know someone for you, Ginang Tamayo. Tumawa na malakas ang kano at pagkatapos ay isa-isa siyang humalik sa mga babae. Tito, sino yung Ginang Tamayo? Kasamahan namin sa pag-aalbularyo. Piling maganda at ang sama-sama ng ugali. Tumayo ang kano at iniwan muna sandali ang mga babae. Lumapit yon sa kanila at saka umupo sa tapat ng lamesa. So, why are you here, my friend? You need something or what? May aswang sa baryo namin eh. Yeah, aswang. Bakit? Meron din ba rito? 2 days ago, Kausok told me about that. And I know aswang is everywhere. So, that's not new for me. Kailangan ko ng tulong mo. You need my help, Ruben, my friend? Bigyan mo ako ng anting-anting laban sa aswang. Nasa panganib ang baryo namin eh. Sumeryosong mukha ni Mr. White. Nagpangalumbaba ito sa lamesa at nilaro-laro sandali ang daliri. Well, honestly, my anting-anting was already bought by a group of albularyos. The only anting-anting I have is that. Tinuro ni Mr. White ang isang kwintas na may pendant na buto na kulay itim. Legit ba yan? Botones lang yata yan eh. It's not a simple botones. That anting-anting has a blessing from above. Ano naman ang magiging dulot niyan sa akin? That anting-anting can enhance your senses. Magkano naman? That's free for you, my friend, but in one condition.
Free pero may kondisyon. Ano kaya yun? Pambihira, anong kondisyon? I'll give you my last anting-anting and you need to give me a beautiful woman. Pambihira. Dami mo na ngang babae. Ako nga wala magbibigay pa ako. Akin na nga yung anting-anting. No, it's a joke. Just give me 100 pesos. Di hindi ko libre. But at least you have a 70% discount. Napailing na lamang si Mang Ruben at Tupas. Hindi nila inakala na mautak pala ang Kano pagdating sa pagtitinda. Bago sila umalis, nagpaalala pa sa kanila ang albularyong Kano. Just a friendly reminder. Be careful anytime. We Albularyo is the greatest enemy of aswangs. Tumungulang si Mang Ruben at saka nagpasalamat. Naglakad na rin sila patungo sa sakayan ng jeep. Habang nasa biyahe, ay tinitingnan pa ni Mang Ruben ang kwintas na may itim na botones. Parang pangkaraniwang botones lang yon kung titingnan. Pero nagtiwala na lang siya kay Mr. White. Alam niyang subok na kasi ang serbisyo ng dayuhan. Maya-maya lang ay nakabalik na rin siya sa kanilang baryo. Marami pa silang dinaanan kaya naman inabot na sila ng gabi. Nagtaka ang dalawa nang makitang walang mga nakaparada na padyak sa kanto. Yung kasi ang naghatid sa mga tao mula kanto papasok ng baryo. Pero noong mga oras na yon, wala silang ideya kung bakit walang mga naroon. Kaya naman wala silang choice kundi ang maglakad na lamang. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Tupas na mapalingon sa kanilang likuran. Nababahala sila na baka ang nararamdaman nilang sumusunod ay ang asawa ni Costa, ang taong naging aswang ng dahil sa yanggaw. Bumuntong hininga si Mang Ruben at tinukot ang balisong na dala. Sandali silang huminto at lumingon sa likuran. Effective ka tong anting-anting ah. Bakit dito? May nararamdaman ka ba? Oo, aswang. Naririnig ko yung bawat mahihina nilang agin. Maghanda ka. Nagtayuan ang balahibo ni Tupas. Hindi nito alam ang gagawin sakaling makita nila ang aswang. Kapag nagkataon kasi, yun ang unang beses na makakakita ng aswang ang binata. Anong pangalan ng asawa ni Costa? Nakalimutan ko pero palayo niya, Butchoy. Butchoy! Lumabas ka dyan! Hindi kita sasaktan! Kung makikipagtulungan ka sa akin, tutulungan kitang maging maayos ang buhay mo. Basta, huwag ka lang malanakit ng tao! Maya-maya pa, ay bigla na lang lumabas mula sa halamanan ng isang lalaking may edad na. Naglalawa ang laway nito sa bibig at tumutulo pa ibaba. Napatras si Tupas. Pumunta siya sa likuran ng albularyo. Tito, sigurado ko ba na hindi tayo sasaktan yan? Hindi ko alam. Hindi naman kami close niyan Ma'am Butchoy, hindi mo tayo magkakilala pero sana huwag kang manakit ng tao ha. Si Aling Costa na lang po saktan nyo. Di po ba masama ugali nun? Sa sinabing yun ni Tupas ay tila nagalit ang asawa sa kanila. Umangil ito ng malakas. Mga ilang sandali lang ay naglalakad na yung palapit sa kanila. Huwag kang lumapit. Magiging byuda si Costa, sige ka. Hindi nakinig sa kanila ang asawa na si Butchoy. Tuloy-tuloy lang yon sa paglalakad. Kaya naman wala na silang magagawa kundi ang protektahan ang kanilang sarili. Kinuha ni Tupas ang malaking bato sa gilid at iniamba naman ni Mang Ruben ang kutsilyo sa aswang. Nang tumakbo ang aswang palapit, binato ni Tupas sa paa ang aswang. Iika-ika yun sa paglalakad pero hindi pa rin tumigil. Hanggang sa hindi na nila namamalayan na tumatakbo na pala sila. Nang magkaroon ng lakas ng loob, huminto si Mang Ruben at sinaksak ang aswang sa leeg. Napatigil ang aswang. Naiwan ang kutsilyo sa leeg nito. Pero nagmamadali yung makaalis. Mamamatay na yon, sigurado ako. 7 araw na naman ang nakalipas. Hindi na namalaya ni Mang Ruben ang paglakat ng mga araw dahil sa pagiging abala niya. Natuon kasi ang atensyon niya sa pag-aaral ng kung paano ko kontrahin ang yanggaw sa katawan ng tao. Sa mga araw na dumaan,
Lumala rin ang pagkawala ng tiwala ng tao kay Mang Ruben. Mula kasi nang mapatay nila ang aswang na asawa ni Aling Costa, sa kanila sinisisi ang lahat. Hindi man alam na sila ang pumaslang doon. Sa kanila naman napunta ang lahat ng pagkadismaya ng mga tao. Dahil doon ay wala nang gaanong nagpapagamot kay Mang Ruben. Kung meron man ay iisa na lang kada araw. Abala si Mang Ruben sa pagbabasa ng libro nang dumating naman si Tupas. May dala itong pagkain mula pa sa bayan. Oh, nandiyan ka na pala. Ginabi ka yata. Hindi tumingin si Mang Ruben at nakatuon lang ang atensyon sa binabasa. Tito Ruben, nakita ko po si Redentor. Napatigil ang matanda sa kanyang ginagawa. Kahit na may sama ng loob sa anak, hindi niya makakaila na talagang namimiss na niya yon. Hindi siya sanay na wala siyang nakikitang batugan sa bahay. Kumusta naman siya? Hindi naman kami nagkausap eh. Alam mo naman na mainit ang dugo sa akin nun palagi. Hindi niya ako nakita. Nasa kabilang kalsada siya. Ako naman, nasa kabila rin. Pero pumayat siya. Tapos namumutla. Tapos, naalala mo ba yung babaeng madrama na nagpunta dito? Yung Juliana yata yung pangalan nun. Kasama ni Redentor. Para magsyota yata sila eh. Kasi magkahawak sila ng kamay eh. Sa loob-loob ni Mang Ruben ay nanghihinayang siya sa babae. Type na type pa naman niya si Juliana. Ang kaso nga lang, napunta na pala siya sa kanyang anak. Napangiti na lamang si Mang Ruben. Iniisip na lamang niya na mabuti nang may kasintahan ng anak kesa naman mapariwara ito. Kung ano ba nang pinagkakaabalahan niya ngayon, sana lang palagi lang siyang ligtas. Ngumiti lang siya kay Tupas at ngumiti lang din naman ang binata sa kanya. Sabay na nilang kinain ang daladala ni Tupas na pasalubong. Pagkatapos kumain, lumabas silang dalawa para rumonda. Sa mga nagdaang araw kasi, nagkaroon ng hinala si Mang Ruben na baka may mga aswang nang nakapasok sa loob ng kanilang baryo. Ilang gabi na niyang iniisip na baka hindi lang ang asawa ni Aling Costa ang naging aswang. Tito, napansin niyo rin po ba? Mula nang mapaslang natin si Butchoy parang dumami na mga tao dito sa baryo na may kakaibang tingin. Paano may kakaibang tingin? Parang mangangain ng tao. Yun bang parang may nagawa kang kasalanan sa kanila kahit na wala naman? Huwag ka na magtaka, Tupas. Dahil sa mga chismis, galit sa atin ng mga tao. Hindi malabong sumama talaga ang tingin nila sa atin. Pero parang talaga eh. Basta, hayaan na nga. Kakamot-kamot pa sa ulo ang binata. Nang lumiko na siya sa kaliwang kanto, ay may narinig siyang sigaw ng isang babae. Malakas ang sigaw at palagay nila, nagmumula yon sa kagubatan. Nagtamang tingin ni Mang Ruben at Tupas. Dito ka na lang. Pupuntahan ko kung ano yon. Hindi pwede, Tito. Saksamahan kita. Ang kulit mo. Mapapahamak ka. Nagdala ako. Hinugot ni Tupas ang mahabang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Pinakialaman ko yung gamit ni tatay at ito nakuha ko. May dala ka naman pala. Hindi tara na. Nagmamadaling nagtungo ang dalawa sa pinagmulan ng boses. Hindi na nila yun narinig pa kaya nangapa sila kung saan sa gubot nila makikita ang babae. Gamit ang maliit na flashlight, pinasok nila ang kagubatan. Kabado ang dalawa dahil sa posibilidad na may aswang na nagmamasid lang sa kanila. Walang iya. Hindi makapaniwala ang albularyong si Mang Ruben na nakita niya ang kaawa-awang labi ng isang babae. Nakahandusay sa paanan ng puno. Dilat ang mga mata at nakalabas pa ang dila. At ang mas nakakakilabot pa sa nakita nila ay ang mahabang hiwa sa tiyan ng babae. Parang cesarean ang ginawa. Diyos ko po, aswang ba may gawa nito? Mabangis ang gumawa nito. Malakas ang kutob ko na nandito pa siya. Umalis na rin kagad tayo bago pa may makakita sa atin. Baka isipin na tayo pa gumawa niyan. Dali! Walang sinayang na pagkakataon ng dalawa. Mabilis nilang nilisan ang lugar na yon. At kinaumagahan lang, isa na namang balita ang gumimbal sa buong baryo. Ang bangkay ng babae ay natagpuan ng mga ngaso.
Dinala ito sa barangay para ideklarang yon ay biktima ng isang aswang. Sa mga nangyaring yon ay naalarma na si Mang Ruben. Pansamantala na lang niya munang inihinto ang pag-aaral sa pagkontra ng Yanggaw. Mas tinuon niya ang atensyon sa mga gamit na maaaring gamitin niya laban sa mga aswang. Inilabas na ni Mang Ruben ang mga pinakatago-tago niyang armas. Ang pana na halos 10 taon na niyang hindi nagagamit. Ang itak na minanapan niya sa kanyang lolo. At ang sibat na pamana rin sa kanya ng isang matandang katutubo. Pupunta tayo ulit kay Mr. White. Alam kong marami pa siyang alam tungkol sa aswang. Kailangan ko malaman kung ano ang kahinaan ng mga aswang. Hindi na sila nagsayang pa ng pagkakataon. Agad silang bumiyahe patungo sa kinaroroonan ng albularyong kano. Ang kaso, pagdating nila roon, wala na ang kano. Wala na rin kagamit-gamit sa loob. Sa inis ay nasipa ni Mang Ruben ang pinto. Pero napaaray lang siya dahil tumama ang kuko nito sa kanto. Mukhang kailangan natin magsanay kung paano lumaban, Tito. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang sarili natin. Oo, tama ka nga. Gabi na makabalik ang dalawa sa baryo dahil sa mga pinamiling gamit sa bayan. Marami silang gagawing improvise ni Tupas. Pagdating nila sa bahay, naabutan nila sa bakuran ang dalagang si Juliana. Maiksi ang suot habang nakaupo sa gilid ng hagdan. Sa tingin pa lang nito ay parang inaakit na nito si Mang Ruben. Oh, Juliana, anong ginagawa mo rito? May sakit ka ba? Mabuti naman at hindi mo nakalimutan ang pangalan ko. Paano naman kita makakalimutan? Ikaw lang ang pinakamagandang babae na naging pasyente ko. Pero bakit ka nga ba nandito? Hindi ka kasi mawala sa isip ko eh. Wala nang pakinggan mo yung tibok ng puso ko. Uy. Di ba syota ka ni Redentor? Anong ginagawa mo? Bakit mo nilalang dito si Tito? Pag-aawain mo ba yung mag-ama? Sinong Redentor ang sinasabi mo? Hindi ko kilala yun. Nakita kita sa bayan kasama mo ang anak ni Tito. Hawak kamay pa kayo. Oo nga. Totoo ba yon? Hindi yun totoo, no? Wala naman akong kilalang Redentor eh. Baka nagkakamali ka lang. Baka kamukha ko lang. Hindi ako pwede magkamali. Malinaw pa ang mga mata ko, no? Paniwala kayo sa akin, hindi ako yun. Tsaka paano naman ako makakapunta ng bayan eh? Hindi naman ako taga roon. Minsan lang din ako lumalabas ng bahay. Oo, may mga nagkakagusto sa akin na ibang lalaki pero wala akong kilalang Redentor. Baka naman nagkakamali ka nga lang, Tupas. Napakamot si Tupas ng ulo. Pagtingin niya sa mata ng babae, parang bigla na lang niyang napagtanto na namalikmata lang siya noong siya ay nasa bayan. Hindi ko alam. Basta. Mang Ruben, pwede mo ba akong hilutin? Nabalitaan ko nanghihilot ka raw ng babae. Aba, oo naman. Pwede. Gusto ko tayong dalawa lang. May epal kasi. Ganun ba? Tupas, maiiwan ka muna rito sa labas ha. Hihilutin ko lang ang iha na ito. Tumangutango na lamang si Tupas noong mga oras na yon. Hindi niya alam kung bakit parang hinahayaan niya lang si Mang Ruben na pumayag sa gusto ng babae. May mali kay Tupas na hindi niya lang matukoy kung ano. Umupo si Tupas sa gilid ng kanilang bakuran. Ang tagal matapos ng dalawa sa loob. Inip na si Tupas sa kakahintay. Nang maisipan na niyang pasukin sa loob ay saka lamang nagbukas ang pintuan. Bumungad sa kanya ang malapad ng ngiti ni Mang Ruben. Ganon din ang babaeng si Juliana. Napapailing na lamang si Tupas dahil kahit na kailan, babae talaga ang kahinaan ni Mang Ruben. Samantala, hindi mawala-wala sa mukha ni Mang Ruben ang kakaibang ngiti niya. Nakatulala lang yun sa baba habang nakangiti. Hilot lang ba talaga ang nangyari? Nako, huwag mo lang tanongin. Bawal sa supot yon. Hindi naman ako suputi, tuli na ako. Basta, maiintindihan mo rin ako kapag nakatikim ka na ng perlas. Oo na, Tito. Talaga. Pero, nasan yung kwintas na galing kay Mr. White? Sa sinabing yun ni Tupas sa isa ka lamang natauhan si Mang Ruben. Tinapaka pa niya ang kwintas pero wala na siyang mahanap.
Wala rin sa kama at kahit tingnan niya sa ibaba at sa ilalim ng kama ay wala namang nahulog. Kinabahan si Mang Ruben. Yun na lamang ang natitirang anting-anting na magagamit niya laban sa mga aswang. Pero sa mga sandaling yon ay hindi na niya natagpuan. Buwisit! Nasaan ko ba nailagay yun? Aba, ewan ko Tito. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Makakalimutin ka na. Kung ako na lang sana nagsuot nun. Ay naku, ikaw kasi puro kakamanyakan eh. Aba, kumaganya ka na sa akin ha? Kay Tito naman kasi, alam mo naman na sobrang importante ang bagay na yun para sa kaligtasan mo. O paano na ngayon yan? Baka hindi mo na maramdaman na may aswang na pala sa paligid natin. Ang pihira naman talagang buhay to, oo. Halos salugugin na ng dalawa ang buong bahay para lang hanapin ang anting-anting. Pero kahit nabaliktarin pa nila ang dalawang palapag na bahay na yon, ay wala na silang makita. Damot ulo na lamang ang matandang si Ruben. Yan na lang natin. Magpakahusay na lang siguro tayo sa pagsasanay laban sa mga aswang. Para kapag nandyan na sila... Nakarinig sila ng mga sigawan mula sa itaas. Pagsilip nila sa bintana, natataranta ang mga yon. Naintriga naman ang dalawa kaya lumabas din sila para makiosyoso. Sinundan nila ang mga taong nagmamadaling naglakad. Kalaunan ay nakarating na rin sila sa tapat ng isang bahay. Maraming tao roon. Ang ilan ay nag-iiyakan. Nang sumilip silang dalawa, nakita nilang iniiyakan ng mga naroon ng isang babaeng nakadapa. Maraming sugat sa likuran at nagkalat pa ang laman loob sa lapag. Tito, may biktima na naman ng aswang. Hindi makapagsalita si Mang Ruben. Kung suot lamang niya ang kwintas, baka naramdaman pa niya na may aataking aswang. Laking pagsisisi ni Mang Ruben. Sinisisi na naman niya ang kanyang sarili sa kamatayan ng biktima. Sumusobra na ang aswang na yan ah. Umalis sila sa kumpulan ng mga tao. Pero napatigil sila nang makita ang lalaking si Redentor. Nakatayo sa di kalayuan. Kahit hindi nila gaanong maaninag ang muka, ramdam na ramdam ni Mang Ruben na anak niya yon. Lalapitan sana nila pero bigla na lang umalis si Redentor. Sinubukan nilang sundan pero parang bula na lang itong nawala. Lintik na tao yan ah. Bakit bigla na lang siyang nawala? Wala na silang nakitang kahit na anong bakas. Umuwi na lamang si Mang Ruben sa kanilang bahay. Sa galit niya ay nasuntok niya ang lamesa. Pero napaaray naman siya dahil matigas pala yun. Tinis niya ang sakit para magmukha pa rin siyang galit. Tito, alam ko pong masakit ang kamao ninyo. Pero pwede naman po kayong umiyak. Huwag na po kayong panggap na hindi nasaktan. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako nasaktan, no? Kapag ako napuno, hahantingin ko yung mga aswang na yan. Nagsarado ang kamao ni Mang Ruben. Inilabas nito ang mahabang itak na may kalawang na sa dulo. Ipapatikim ko sa kanila itong itak na may kalawang. Parang isang bida sa pelikula na galit ang dating ni Mang Ruben. Natatawa na nga lang si Tupas dahil sa itsura ng mukha na matanda. Maya-maya lang ay bumalik na rin sa pagiging seryoso ang mood nila. Hindi na kasi talaga biro ang nangyayari. Palagay ni Mang Ruben, mensahe ang nais iparating sa kanya ng mga aswang. Para bang sinisindak siya ng aswang sa pamamagitan ng pagpatay sa mga inosenteng biktima. Tupas, pumunta ka bukas sa inyo. Hilaan mo ang oras mo sa kanilang maghapon. Kasi kung talagang sasamahan mo ako sa laban, hindi natin alam kung makakausap mo pa sila sa mga susunod na araw. Paano ikaw? Hindi ba kayo mag-uusap ni Redentor? Ngumiti na lamang si Mang Ruben sa tanong na yun ni Tupas. Batid niyang imposible na silang magkausap ng anak, lalo pat lumalala na ang problema ng buong baryo. Sa mga sumunod na araw, nag-aral ang dalawa kung papaano humawak ng armas. Mabilis naman silang natuto kaya kampante silang kakayanin nilang humarap sa mga aswang. May kaalaman na rin sila sa mga kahinaan ng aswang na maaari nilang magamit. Kaso nga lang, tuluyan ng napabayaan ni Mang Ruben ang pag-aaral niya tungkol sa Yanggaw. Mas mahalaga na sa kanya ang kapakanan ng nakararami. Pumunta ang dalawa patungo sa barangay.
Kakausapin nila ang kapitan para ipaalam ang nais nilang gawin. Nais din nilang ibahagi ang mga nalalaman tungkol sa aswang. Nang sa ganon, makapaganda silang lahat sa maaaring pag-atake ng aswang. Pakinggan kaya tayo ng kapitan natin? Kilala mo naman yung Tito, di ba? Masyado mataas ang tingin sa sarili. Kailangan niya tayong pakinggan. Kung hindi, magpapatuloy ang pambibiktima ng aswang sa mga kababaihan. Nagmamadali silang naglakad hanggang sa nakarating na nga sila sa barangay. Tumungo kagad sila sa opisina ng kapitan. Nagtaka naman ang kapitan na singkit kung bakit may mga dala silang armas at parang sasabak sila sa gulo. Kapitan, nandito kami para humingi ng paintulot at tulong mula sa inyo. Ito ay tungkol sa aswang na bumibiktima ng mga kababaihan dito sa ating lugar. Ikaw isa pa. Ba't ka ikaw papaniwala aswang? Aswang kataisip lang. Hindi aswang sila rin sa patay na bibiktima. Kaya, tayo mga yan kasi may mga nakapasok pa sa mga loob ating baryo. Yan dapat tutukan. Hindi aswang-aswang yan. Hindi yan totoo. Totoong aswang. Marahil hindi ka naniniwala dahil una sa lahat, ibang kultura naman ang kinalakihan mo, kapitan. Kung hindi tayo kikilos, kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin, baka mas lalong dumami ang karahasan dito. Hindi matatakot ang aswang kung ganitong nakikita niyang malaya siyang nakakagawa ng gusto niya. Ay ako, wag mo ako pangunahan. Akin alam ginagawa ko bilang kapitan, ha? Ikaw, residente, wala ka alam sa palakad na barangay at baryo. Ano ka ba? Albularyo? Ikaw ba yung gamot-gamot ng tao? Ikaw pala yung lagi reklamo dito nila sa akin eh. Bakit akin makikinig sa tulad mo, ha? Kapitan naman, hindi naman ito tungkol sa akin. Tungkol nito sa kaligtasan ng lahat. Nagiging suklay na ang baryo natin ng pagkain ng aswang. Ano pa ba kailangan mong malaman para maniwala ka? Akin din naniniwala hanggat wala aking kikita aswang. Alis ka na sa harap ko! Bilis! Mawalang galang na po, Kapitan. Pero hindi nakatanggap-tanggap ang pagsasawalang bahala niyo sa nangyayari. Sabihin na nating hindi aswang ang may kagagawa ng mga karahasan. Pero wala rin naman kayong ginagawa. Nasaan ang mga pulis? Wala. Puro kayo sabi lang na iniimbestigahan sila. Pero totoo, wala namang pulis na umahawak ng kasong ito eh. Hoy! Ikaw wag ka pakialam, ha? Wala ka kalawan sa posisyon ko. Kapitan ka, pero wala kang malasakit sa nasasakupan mo. Kung sa bagay, hindi ka naman kasi talaga Pilipino eh. Hindi ko nga alam kung paano ka naupo sa posisyon na yan eh. Samantalang ibang lahi ka naman. Buti sana kung may malasakit ka. Kaso wala. Wala kang ibang inatupag kundi ang pagpapalawak ng mga negosyo mo sa baryong ito. Puro ka na lang farm. Huwag mo kaming pipigilan na gawin ang lahat ng makakaya namin, ha, para sa mga kababayan namin. Wala kang karapatan. At kahit kailan, hindi mo maintindihan ang nararamdaman ng isang Pilipinong gustong iligtas ang kapwa Pilipino. Kasi hindi ka naman naging Pilipino kahit kailan. Natamimi ang singkit na kapitan. Tila aatakihin na ito sa puso dahil sa mga salitang isinampal sa kanya ng binata sa muka. Hindi na namin kailangan ng tulong mo. Kahit ang pagpayag mo. Wala nang halaga ang mga salita mo para sa amin. Dahil ang malaga sa ngayon ay ang kaligtasan ng lahat. Ayaw mo kasing makinig eh. Ayan, napagsalitaan ka tuloy ng masakit. Sige na, alis na kami. Kami ang haharap sa mga aswang hanggang sa kamatayan. Nanlaki ang mata ng singkit na lalaki. Napahawak pa ito sa lamesa at parang pinanghinaan. Samantalang nakatingin lang din ng mga tanod na naroon at ilang opisyal. Kayong lahat ng kapwa namin Pilipino, alam ko na alam nyo ang nangyayari sa baryong ito. Kung talagang may malasakit kayo sa kapwa nyo Pilipino, gawin nyo ang nararapat para sa baryong ito. Nakangiting umalis si Mang Ruben ng mga sandaling yon. Sobrang proud siya para kay Tupas. Hindi niya inakala na may mga magagandang salita palang kayang bitiwan ng binata. Tito, mukhang wala tayong makakasama sa laban na ito. Anong gagawin natin? Wala naman tayong choice. Haharapin natin sila. Patay kung patay.
Handa na ako, Tito Ruben. Itataya ko na ang buhay ko para sa baryo na ito. Ihanda natin ang sarili natin. Malakas ang kutob ko na hindi lang isa o dalawa ang aswang. Nararamdaman ko na marami silang nagbabalak maghari sa baryong ito ng mga tao. Dala ang kanilang itak at ilang armas na panlaban, naglibot sila sa baryo. Walang kamuwang-muwang ang iba na sa gabing yun muling mambibiktima ang aswang. Tumambay si Mang Ruben at tupa sa isang lumang waiting shed na bulok-bulok na rin. Halos isang oras silang naghintay doon ng senyales ng aswang. Maya-maya lang, isang babae ang nakita nilang tumakbo. Natataranta ang binabae kaya naman dali-dali nila yung hinarang. Oh, anong problema? Bakit ka tumatakbo? Help me! Yung friend ko naiwan sa tricycle. Inatake kami ng monster. Anong monster? Swang! Si friend ko lang ang gusto i-get. Inignore ang beauty ko. Warla! Sabihin mo nga sa amin, saan banda nang maligtas namin ang kaibigan mo? Sa left, may one and only tricycle doon na nakastop. I don't know kung nandun pa rin ang friend ko ha. Basta, please hurry. Save the frog. Aalis na sila dapat nang mapansin ni Tupas na may sugat sa kamay ang binabae. Agad na kinuha ni Tupas ang benda sa loob ng bag. Wala na kaming oras. Ikaw na lang magtapal sa sugat mo ha. Nakabalot sa benda na yan ang gamot. Ay, bongga. Gentleman ang koya. Thank you. Tumakbo ang dalawa patungo sa direksyon na tinuro sa kanila. Narating nila ang tricyclean pero wala na roon ang babae. Narinig nila ang pagsigaw ng babae sa hindi kalayuan. Hinugot na ng dalawa ang kanilang mga itak at tinungo ang babaeng sumisigaw. Nakarating sila sa daan na medyo may kadiliman na dahil isang ilaw lang ang gumagana. Naabutan nilang kakagatin na sana ng lalaking aswang ang babae pero bigla itong tumigil na magsalita si Mang Ruben. Babae lang ba kaya mo kaya sila lang ang binibiktima mo? Padabog na binitiwan ng lalaking aswang ang babae. Agad naman tumakbo ang babae paalis. Nakatalikod lang ang lalaki sa kanila. Mahaba ang suot nito na para sa isang pari. Ang pagkakaiba lang, itim ang kulay ng suot nito. Oh, bakit ayaw mong humarap? Natatakot ka na ba? Biglang humarap ang lalaki at nag-angat ng ulo. Kahit na medyo kaunting aninag lang sa mukha nito, nakilala kagad yun ni Mang Ruben. Lumuwag ang pagkakahawak ni Mang Ruben sa itak. Parang biglang gumuho ang kanyang mundo nang malaman nila na ang aswang pala na hinahanap nila, ang aswang na ilang araw nang nambibiktima sa kanilang baryo, ay walang iba kundi si Redentor. Ngayon, natatakot ka pa rin ba, Itay? Sumilay ang nakakalokong ngiti sa mukha ng binatang si Redentor. Pinakita pa nito ang kakaiba nitong anyo. Hindi rin ito pinalampas ang naghahaba ang kuko. Bakit? Bakit ka pumunta sa kadiliman na yan? Bakit ka naging aswang? Napalingon sila sa likuran nang marinig ang tunog ng takong ng sapatos. Dumating ang babaeng si Juliana. Bihis na bihis. Korting-korte ang katawan nito sa pula nitong suot. Ako ang tumulong sa kanya para magkaroon ng mas mahabang buhay at para maging mas mataas kaysa sa tao. Pinakita pa ni Juliana ang kwintas na anting-anting na ilang araw nang nawawala kay Mang Ruben. Sinasabi ko na nga ba magkakilala kayo ni Redentor Hindi lang basta magkakilala kasi pareho pa kaming aswang. Mang Ruben, wala ka na magagawa. Si Redentor ay parte na ng aming samahan. Samahan ng mga aswang na unti-unting maghahari sa baryo ng mga taong mabababa. Tumawa ng malakas ang babae pero natigilan din ito nang biglang may pumasok na gamo-gamo sa bibig nito. Redentor, anak, makinig ka. May pagkakataon pa para magbago ka. Pwede ka maging mabuti kahit na aswang ka. Tutulungan kita makabalik sa dati mong buhay. Dati kong buhay? Ayoko nang bumalik sa buhay na ikaw ang kasama. Ayoko na sa buhay na ang tingin mo lang sa akin ay walang silbi at walang kwenta. Ikaw na lang mag-isa sa buhay na yan. Isama mo yung tao na yan na dahil yan lang naman ang magaling sa paningin mo
Hindi ko kasalanan kung ako matino, ikaw hindi. Maraming paraan para magkaroon ng kabuluhan ng buhay mo eh. Pero pinili mo pa rin maging inutil, maging pabigat. Wala akong kasalanan kung ano ka ngayon. Walang kasalanan si Tito Ruben kung bakit ka nagkaganyan. Lahat ng dinanas mong hindi maganda, ikaw ang dahilan. Ikaw ang may kasalanan. Manahimik ka! Tupas! Ungas ka talaga! Ang dami mong alam, pero ang mag-toothbrush lang ang hindi. Ginamit mo pa yung toothbrush ko nung nakaraan eh. Akala mo ba hindi ko alam? Pes, sa'yo na yun. Kasi ngayong gabi, ipapakita ko sa sarili kong ama kung papaano ko papaslangin ang pinakamamahal niyang inaanak. Sige, mahal ko. Gawin mong hapunan yung lalaking yan. Huwag na yan si Mang Ruben. Makunat na yan eh. Naglakad ng bahagya si Tupas, habang si Mang Ruben naman ay hindi alam ang sasabihin ng mga sandaling yon. Masyado siyang nabibigla sa mga nangyayari. Tito, akong bahala dito. Tuturuan natin ng leksyon tong anak ninyo. Huwag kayo mag-alala, hindi ko siya pupuruan. Wow! Kung makapagsalita, akala mo talaga kakayanin ako ah. Sige, tingnan natin! Parang naging mabangis na hayop ang binatang si Redentor. Tumutulo-tulo pa ang laway nito. Nanlilisik na rin ang mga mata. Pero hindi nagpasindak sa ganun si Tupas. Hinambanan niya ang itak sa ere. Sige, lumapit ka! Gumapang na mabilis si Redentor at lumundag patungo kay Tupas. Hinataw ni Tupas ang itak kay Redentor pero nakailag yon. Galingan mo naman! Hindi ako kinakabahan eh! Ganun ba? Sige! Sinukbit ulit ni Tupas ang itak sa tagiliran at kinuha naman ng pana na nasa likuran. Kumuha yun ng palaso at agad na pinatamaan si Redentor. Mabilis yung umilag-ilag, pero dahil sa pagiging asentado ni Tupas, nagawa niyang tamaan si Redentor sa bandang hita. Pero parang wala lang yun sa binatang aswang. Pinuto lang ni Redentor ang palaso at saka tumayong muli na parang wala lang nangyari. Yan ang gusto ko! Magaling! Umatake si Redentor kay Tupas. Sa bilis nito ay hindi na nagawang makailag ni Tupas. Tinamaan ito ng kalmot ni Redentor sa likuran. Mahapdi ang kamot na yon kaya napaurong agad si Tupas. Kinuha niya ang itak pero huli na. Muling nakakapit na sa kanya ang binatang aswang. Sinakal siya nito sa liig at padabog na binagsak sa semento. Aray! Wisit! Walang kwenta! Hindi man lang ako natutuwa sa laban na ito. Ikaw, magaling kong tatay. Gusto mo ba? Tayo naman. Biglang tumayo si Tupas at tinaga si Redentor. Nahagip niya ang binatang aswang sa dibdib. Pero hindi pa rin yung naging dahilan para mapabagal niya ang kilos ng lalaki. Akala mo ba ganun-ganun lang ako matatalo? Matigas ka talaga ha? Ano bang training sa iyo ang ginawa ko ng magaling kong ama? Tiningnan ni Redentor si Mang Ruben na kalmado at tahimik lang na nanunood. Hiday, pagmasdad mo kung paano ko paslangin itong tao na nasa harapan mo. Muling lumusob si Redentor kay Tupas. Dahil sa mga galos ng binata, hindi na nagawa ni Tupas na makailag. Hinalmot ni Redentor ng mahaba si Tupas sa dibdib. Napalot si Tupas. Kinabahan si Tupas dahil akala niya yun na ang katapusan niya. Ngumiti na lang siya nang sakalin siya ni Redentor. Nakaamba na ang mahaba nitong kuko at nasa aktong itatarak na ng binatang aswang ang kuko sa tiyan ni Tupas pero bigla na lang siyang tinaga ni Mang Ruben sa likuran. Dahilan para makadistansya si Redentor sa kanila. Sa ginawa ni Mang Ruben, saka pa lamang naramdaman ni Redentor ang hapdi. Kung patuloy kang magpapaalipin sa kadiliman, wala na akong magagawa kundi ang gawin ang tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay mo, anak! Gulat na gulat ang binatang si Redentor sa ginawa ng kanyang ama. Hindi nito inakala na magagawa siyang saktan ni Mang Ruben. Mas lalong nadagdagan ang galit niya para sa ama. Nasa aktong aatakin na nito si Mang Ruben nang pigilan nito ng babaeng si Juliana. Mahal, kailangan na nating umalis. Pagtingin ni Redentor sa kalsada ay may mga taong paparating. May mga dalayong sulo at mga itak din. Hindi pa tayo tapos, Itay. Luluod ka rin sa harapan ko para magmakaawa. Tanda mo yan!
Ngumiti lang ng pilit si Mang Ruben. Umalis na rin kagad si Redentor at Juliana bago pa makalapit ang taong bayan. Samantala, inalalayan naman ni Mang Ruben na makatayo ang binatang si Tupas. Sugatan ka. Kailangan magamot kita kagad. Ayos lang ho ako, Tito. Ikaw, ayos ka lang ba? Hindi nakapagsalita si Mang Ruben. Kahit hindi siya sumagot, batid niya sa sarili na nagdurugo ang kanyang puso. Napalingon ng dalawa na makalapit na mga tao. Sila kapitan pala mga yon kasama mga tanod nito. Kayo, habol sila! Habol, dali! Sinundan ng mga tao ang dalawang aswang na papatakas. Nilapitan naman sila ng singkit. Oh, sugatan ka, binata! Dapat ka magamot kagad! Teka, hoy kayo! Bilis! Asikaso to! Talin to sa barangay clinic! Bilis! Bilisan! Inalalayan ng ibang tanod si Tupas para dalhin sa barangay. Natuwa naman si Mang Ruben sa ginawa ng mga yon. Kapitan, maraming salamat pero akala ko ba hindi ka tutulong sa amin? Kumakamot ulong sumagot ang singkit. Akin hingi pa umanhin. Dahil sa mga sinabi nyo, akin na pagtanto sa akin sarili na ako pala puso Pinoy pa rin. Di ko kaya isipin mga tao sa baryo pahamak dahil sa mali akin desisyon. Kaya pasensya na. Kung akin wala silbi kapitan noon, pasensya na. Akin papawi. Di ako payag na may masaktan pa mga aswang na yan. Tinapik ni Mang Ruben ang balikat ni Kapitan. Maraming salamat at napagtanto mo ang tama. Ikaw ang nagpapatunay na kahit hindi mo kalahi, pwede ka rin magmalasakit. Huwag mo ko puri-puri Akin dami nagawa di maganda desisyon kaya akin dapat di mo puri. Akin ngayon palang gagawa tama. Kapuri-puri ang ginagawa mong malasakit sa mga kapwa ko Pilipino. Sana lahat ng kalahi mo ay kagaya mong may pagmamahal sa iba. Lumangutango ang kapitan. Sabay na rin silang naglakad pabalik ng barangay. Pinuntahan ni Mang Ruben si Tupas sa klinik. Na sa mga pagkakataong yon ay nabigyan na ng paunang lunas. Mahapdi at makirot ang sugat ni Tupas. Pero kinaya naman niyang pumangon. Tito, ayos na ako. Mas nag-aalala ako sa inyo Dahil ba kay Redentor? Opo, alam ko mahirap sa inyo ang sitwasyon na ito. Wala na tayo magagawa. Pinili na niya ang landas na yon. Kahit pala natutunan ko ang yanggaw, hindi rin naman siya makakabalik sa dati. Ang mahalaga ngayon, pipigilan natin siya. Sila na mga aswang sa binabalak nila. Wala akong pakialam kung anak ko siya. Nawalan na ako ng pakialam sa kanya mula nang piliin niyang maging masama kaysa maging mabuti. Isang malalim na paghinga ang ginawa ni Mang Ruben. Taliwas sa katapangan na pinapakita nito, ang kalungkutan sa mga mata nitong bumubunyag sa kanya. Kitang-kita ni Tupas kung ano ang nararamdaman ng matanda. Nang maging maayos na si Tupas, kinausap sila ng kapitan. Nagkaroon sila ng mga plano kung papaano didepensa sakaling lumusob ang mga aswang. Nag-assign ng kapitan ng mga tao sa bawat kanto ng baryo. Pinadagdagan din nila ang mga ilaw sa bawat daan. Nilagyan din nila ng isang taling bawang ang bawat poste. Bukod pa roon, sinuportahan din ng kapitan si Mang Ruben at Tupas. Binigyan sila nito ng mga bagong gamit, armas at karagdagang pera para may panggasto silang dalawa. Maraming salamat, Kapitan. Pangako, gagawin namin ang lahat para protektahan ang mga kabaryo natin laban sa mga aswang. Mula ngayon, akin suporta lahat gagawin ninyo. Basta kayo sabi lang sa akin, okay? Kinaumagahan, pinakalat na nila ang tungkol sa mga aswang. Yun ay para magkaroon ng kaalaman ng lahat sa tunay na nangyayari. Kaya naman karamihan sa bawat bahay ay nagsabit na rin ng kung ano-anong pangontra. Ang iba rin sa kanila ay malakas ang loob na lumaban dahil sa mga pinamigay na itak ni Kapitan. Habang nasa bakuran, nakangting tinitingnan ni Mang Ruben ang mga tao na abala sa pakikisa sa kautusan ng barangay. Nakakaisa na ang mga tao.
Siguradong malaki na ang laban natin laban sa mga aswang. Iba talaga ang nagagawa pag nakakaisa talaga eh. Sana lang lahat ay manindigan. Naging abala ang dalawa nung araw na yon. Marami silang kinausap na tao para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Pagkatapos naman noon, may mga tinuruan din sila kung papaano humawak ng itak. Gabi na makabalik ng bahay ang dalawa. Inilagay na nila sa isang malaking bag ang mga bagay na kakailanganin nila para sa pagronda. Nahasa na rin nila ang itak na ibinigay ni Kapitan. Medyo masakit pa rin ang katawan ni Tupas, pero parang hindi na niya yun naiisip kapag sumasagi sa isipan niya ang mga aswang. Nasasabik siyang muli makaharap ang mga yon. Samantala, bago umalis ng bahay, ay pinagmasdan muna ni Mang Ruben ang larawan ng anak. Itinaob na lamang niya yon, dahil sa gabing yon, batid niyang maaring yun na rin ang katapusan ng kanyang anak na si Redentor. Patawarin mo ako, anak. Pero mas gugustuhin ko pang maging ama ng nakararami kesa maging ama ng isang anak na kasamaan ang gustong idulot sa iba. Patawarin mo ko, anak. Tawad. Inakbayan na lamang ni Tupas si Mang Ruben sa balikat. Mapilis na lumipas sa mga sandali. Nasa barangay na si Mang Ruben at Tupas. Sandali silang nagkaroon ng meeting. Pagkatapos, naghintay na lamang sila ng paramdam ng mga aswang. Isang tanod ang tumakbo pabalik ng barangay. Base sa lalaki, namataan nila ang grupo ng aswang na nasa bungat ng baryo. Yun na nga ang naging hudyat na parating na ang kaguluhan. Huminga ng malalim si Mang Ruben. Handa siya sa kung anuman ang kahahantungan ng labanan na yon. Naglakad na ang kanilang grupo palapit sa bungad ng baryo. Nakita nila na sapat ang mga kalalakihan na nakatayo roon. Pero hindi mahanap ni Mang Ruben ang anak niyang si Redentor doon. Tanging si Juliana lamang ang kasama ng mga yon. Nang umangil ng malakas ang mga aswang, nagbigay hudyat na rin si Kapitan para salubungin ang mga aswang. Nakataas sa mga hawak na itak na makipagsagupan sila sa aswang. Mapibilis ang aswang. Sa katunayan, sa mga naunang minuto ay lumalamang ang mga nilalang na yon. Tumatalon sa bubong ang iba. May iba rin naman na may kakayahang makalipad. Habang si Juliana naman ay buhok lang nito ang ginagamit para umatake. Tupas, akong bahala kay Juliana. Ako na dyan, Tito. Sigurado ako na magiging kainaan mo si Juliana kapag nagpakita lang ng dede yan sa'yo. Napakamot sa ulo matandang si Ruben. Tama naman si Tupas, kaya hindi na niya kinontra pa si Tupas. Tumakbo ang binata sa direksyon ng babae, habang si Mang Ruben naman ay hinahanap ang mga aswang kasamang iba pang mga tanod. Kapitan! Paglingon ng kapitan ay agad itong nakailag. Hinataw naman ni Mang Ruben ng itak ang isang aswang na muntika na makakagat sa kapitan. Nako! Salamat, ako liligtas mo ah! Huwag ka mag-alala! Pagtapos ito, ako regalo babae sa'yo! Parang ginanahan ako dyan, Kapitan ah! Mabilis na pumagitna ang matandang si Ruben at sinamahan ng mga tanod na agrabyado na. Nahihirapan ang ibang kasama nila dahil talagang malulupit ang mga aswang. Pagtingin naman ni Mang Ruben kay Tupas, kita niyang medyo nahihirapan din ang binata. Masyado kasing madaya ang taktika ng babaeng si Juliana. Lumilipat-lipat yun ang bubong kapag malapit na siyang maabutan ni Tupas. Nasa malayo ang tingin ni Mang Ruben nang may humila sa kanyang lalaki. Mabilis siyang nailayo sa mga nagkakagulo. Dinala siya sa isang bakuran na sila lamang ang naroon. Talagang sinolo mo ako, anak. Isang pilit na tawa lamang ang ibinigay niya para sa anak. Pero sa mga sandaling yon, batid niya na mabigat sa kanyang kalooban na kalabanin si Redentor. Huwag mo akong tawagin na anak. Dahil ngayon, hindi na kita katugo. Isa na akong aswang. Mas mataas na ako sa'yo. Tama ka. Isa ka ng aswang. Pero kahit na kailan, hindi nagbagong tingin ko sa iyo, anak. Magiging magkalaban man tayo ngayon, pero nananatiling anak ang tingin ko sa iyo. Kaya sana manahimik ka! Wala akong ama na katulad mo! Kumapang at lumundag palapit ang binatang si Redentor. Pumaibabaw siya sa ama, pero dahil mahusay si Mang Ruben,
Agad na nakaalis ang matanda sa ganoong posisyon. Mabilis ka anak, pero kulang ka pa sa karanasan. Huwag mo akong malitin. Lumusob muli si Redentor. Sa pagkakataon na yon ay hindi na gumalaw si Mang Ruben. Hinayaan na lamang niyang tamaan siya ng anak. Nakalmot ni Redentor si Mang Ruben sa muka at dibdib. Pero nanatili lang itong nakatayo. Bakit ayaw mong lumaban? Lumaban ka! Hanggang sa punto ba naman ay pinaparamdam mo pa rin na wala akong kwenta? Ha? Lumaban ka! Sinuntok naman ni Redentor na malakas si Mang Ruben sa muka. Tumumba agad ang matanda at bumulandra pa sa puno. Kung ito lang ang paraan para maibuhos at mailabas mo ang lahat ng galit mo, maluwag kong tatanggapin anak. Manahimik ka! Hindi ako mahina, hindi ako inutil. Kahit na kailan, hindi ko inisip yun sa iyo anak. Ikaw ang umisip noon sa sarili mo. Umatake ulit ang lalaki. Sa pagkakataon na yon ay mas malalim na kalmot ang ginawa nito kay Mang Ruben. Duguan na ang albularyo. Pero hanggang sa mga sandaling yon ay hindi man lang ito nagtaas ng hawak na itak. Nanatili itong hindi lumalaban. Lumabang ka, pakiusap! Huwag mo nang iparamdam sa akin na mahina ako! Parang mababaliw na si Redentor ng mga sandaling yon. Nakita na lang ni Mang Ruben ang pagbabago sa itsura ng binata. Bagyang lumaki ang mga muscle nito. Nagkaroon ng mahabang buntot at pangil na matatalas. Kung hindi yun papatayin ni Mang Ruben, siguradong mauubos ang lahat ng mga kasama niya, maging ang buong baryo. Alam ni Mang Ruben ang uri ng aswang na gaya na kay Redentor. Yun ang aswang na wala na sa sarili. Kahit sino ay papatayin nito. Kaya habang nagpapalit pa ng anyo si Redentor, tumakbo siya palapit doon at itinarak ang itak na kabubunot lang sa tagiliran. Dahil sa ginawa ni Mang Ruben, hindi na natuloy ang pagpapalit ng anyo ng binata. Bumalik na ito sa normal na anyo. Agad na inilagay ni Mang Ruben sa bisig ang anak. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak habang nakikitang naghihingalo na si Redentor. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako kung kinailangan kong gawin to. Patawad kung hindi ako naging sapat na ama para sa iyo. Patawad, anak. Patawarin mo ako. Nagawang humiti ni Redentor sa kanyang ama at pinilit magsalita kahit hirap na hirap na. Tay, maraming salamat at tinapos yun na ang paghihirap ko. Patawad sa lahat ng nagawa ko, Tay. Maraming salamat. Tuluyan ng pumikit ang binata. Biglang umulan ng malakas na parabang nakikisabay sa pagdadalamhati ng albularyong si Ruben. Anak, pakiusap, tumilat ka muna. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Tumilat ka naman kahit sandali lang para kay tatay. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Sige na. Anak! Anak! Ngunit kahit anong sigaw na matanda ay hindi na gumagalaw si Redentor. Sa puntong yun ay natanggap na ni Mang Ruben na wala na nga ang anak niya. Pero sobrang bigat ng kanyang kalooban na parang pasan niya ang mundo. Naipanalo nila ang laban na yon. Natalo nila ang mga aswang at muling nakamit ang kapayapaan. Pero sobrang kalungkutan naman ang natamo ni Mang Ruben. Sa huli, napatawad din naman ni Mang Ruben ang sarili niya. Inisip na lang din niya na pinalaya niya si Redentor sa masamang landas. Makalipas ang 1 buwan, unti-unti nang gumaan ang kalooban ng albularyo. Malaki na ang nagbago sa kanya mula nang mawala ang anak. Mga bagay na lalong nagpatibay sa kanyang kalooban bilang isang tao. Napapangiti na lamang si Mang Ruben sabay lingon kay Tupas. Kung nasaan man si Redentor ngayon, alam kong masaya siya para sa iyo, Tito. Alam kong gusto niya rin makausad ka at makapamuhay ulit ng mapayapa. Sana sa muling pagkikita
marinig ko ulit na tawagin niya akong Itay. Nagakbayan na lamang ang dalawa habang nakatingin sa papalubog na araw. Sabay nilang dinama ang ihip ng hangin na ang dala ay kapayapaan ng buong baryo. Wakas,